Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa kaibigan ni Tatay Alo. Naitago na lang natin sa pangalang Noli. Nangyari ito noong 2002. Bacolod, Negros. Itong mga panahon na ito, isang breeder ng mga manok itong si Tatay Noli, na may mga iba't ibang lahing manok na kung tawagin ay American Game Fowl. At hindi lang yan. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang kilala siya sa buong Bacolod na bilang isang bantog na mananari. At isa ang kanyang farm na may pinakamataas ng bilang ng mga manok na nagpapanalo, mapaderby man o baryo-baryong sabong. Palagi siya ang kinukuhang tagatari ng mga manok doon dahil sa kakaiba niyang abilidad pagdating sa larangan ng sabong. Kung kaya't dahil sa kanyang kakayahan na yon, maraming mga sabungirong dumikit sa kanya para maambunan sa tinataglay niyang swerte. Dahil yan sa isang napakamabisa niyang tangan na kung tawagin ay birtud ng bubuyog. Dalhin ko muna kayong lahat sa taong 1999. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang isang magsasaka itong si Noli sa kabundukan ng Bacolod. Kagaya ng pagtatanim ng mga gulay at mga mais nang siyang linggo-linggo nilang binabiyahe sa lungsod ng Bacolod. Subalit dumating ang isang araw na mapilitan itong si Noli na tumira doon sa luting bakanting lupa ng kanyang mga magulang doon sa bundok. Dahil sa isang pagkakamali, isang araw, tumungo itong si Noli sa lungsod ng Bacolod para ibinta ang lahat nilang harvest na mga gulay at mais. Dala-dala niya ang kangga na naglalaman ng mga gulay at mais nang siyang hinihila naman ang kanyang kalabaw na dala. Nagawa naman niyang naibinta ang lahat niyang dala, subalit naubos ang lahat ng kinita niya nung napasyal siya doon sa sabungan. Nung una, pakunti-kunti lang ang kanyang taya hanggang sa mapagtanto niya na katagalan, nalos mga lahati na ang kanyang pira na binta ng gulay ng kanyang mga magulang. Kung kaya't ang naisip niya, tumaya siya ng todo sa pag-akalang mabawi niya ang talo niya. Subalit sa kasamang palad, naubos na lang ang pira niya, hindi pa rin siya nakabawi. Ang masakit pa dito, ninakaw din ang kanyang kalabaw na ginagamit nila sa kanilang sakahan. Biglang nanlumo itong si Noli habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Diyos ko po, ano ba itong nagawa ko?" Nawala yun ng oras na ding yon nung nagsasabong itong si Noli. Pagbalik niya sa pinagtalian nito, wala na yung kalabaw niyang nakatali sa isang niyog. Kung kaya't pag-uwi niya sa kanilang bahay, nag-uumapaw naman sa galit ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Dahil ang iisa nilang kalabaw na ginagamit sa sakahan ay nawala pa. Dahil sa kapabayaan nitong si Noli, hingi naman siya ng tawad sa mga ito. Subalit hindi talaga siya nito napapagbigyan. Nihagis ng kanyang ina ang lahat niyang mga gamit sa labas ng bahay at sabay bulyaw na siya palayasin na. Nasipat pa niya ang kanyang mga kapatid na nag-iyakan dahil sa mga nangyari. Kaagad naman niyang dinampot ang kanyang mga gamit habang umiiyak itong si Noli. Labis na labis noon ang kanyang pagsisisi dahil sa mga nagawa niyang kasalanan sa kanyang mga magulang. Kung kaya't ang nangyari, pumunta na lang siya sa luma nilang kubo na nandun sa bundok. Pinili na lang niyang lumayo sa kanyang mga magulang para naman kahit papaano mawala ang magalit nito sa kanya. Makalipas pa ang 1 linggo,
minabuti niyang bumalik sa kanyang mga magulang doon sa bayan para humingi ng tawad sa mga ito. Subalit sa kasamang palad, hindi siya pinansin ng kanyang ama. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina habang umiyak ito at nagmamakaawa sa kanyang ama na siya ay patawarin. Subalit sinagot siya nito ng, "Hindi mo alam kung gaanong kalaking kawalan sa atin ang kalabaw na yun, Uli. Dahil sa iyong mga bisyo, nadamay pa ang kalabaw nating nag-iisa. Regalo pa yon ng lulo mong yumao. Pero dahil sa iyo, nawala yon. Ano pang dahilan para bumalik ka sa pamamahay na ito? Magmula ngayon, ayaw ko nang makita ang pagmumuka mo sa bahay na ito. Lumayas ka!" Wika ng kanyang ama habang nangingiyak-ngiyak. Kakap niya ang lahat niyang mga kapatid doon sa labas ng bahay habang umiiyak din. Bago siya umalis, inabutan siya ng kanyang ina ng isang sako bag na naglalaman ng mga gamit kagaya ng kutsara, plato, kaldero at mga iba-iba pa. Kailangan niya yung dalhin sa pagtira niya doon sa bundok. "Nole, sa ngayon intindihin mo muna ang ama mo. Hayaan mo. Lilipas din ang galit niyan sa'yo. Balik ka dito, ha?" Wika ng kanyang inang umiiyak. Makalipas pa ang ilang oras, kasalukuyan ng binagtas ni Nuli ang daan papunta sa kubo na nandun pa sa bundok. Habang naglalakad siya doon, panay naman ang kanyang pag-iyak dahil sa mga kasalanan niyang nagawa. Hindi kasi niya akalaing sa isang pagkakamali, nagawa siyang itakwil ng kanyang pamilya. Para naman mabuhay siya sa pang-araw-araw, nagtatanim siya ng mga kamuting kahoy maging mga gulay doon sa lupa ng kanyang ama. Gumawa din siya ng sanggutan ng tuba nang siyang ginagawa niyang suka para ibinta sa bayan. Paminsan-minsan, kapag nakababa siya ng bundok, dumaan siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa makalipas ng mga ilang buwan, unti-unti na rin nakalimutan ng kanyang ama ang minsan niyang pagkakamali. Halos linggo-linggong bumaba ng bundok itong si Nuli. Dala-dala ang mga suka na gawa sa tuba ng niyog. Binibinta niya yon doon. Paminsan-minsan, madapo pa rin siya doon sa sabungan. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan nitong si Nuli na palawakin ng kaunti ang taniman niya ng mais. Kung kaya't kinailangan niyang putulin ang mga ilang punong kahoy doon sa paligid ng kanyang kubo. Tinatawag sa amin ang gawain na ito na kaingin. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, minabuti niyang kumain na muna ng tanghalian. Pagkatapos niyang kumain, pinili niya munang maghiga-iga saglit doon sa ilalim ng kahoy na germelina. Habang siya'y nagmuni-muni sa pagkakahiga, nakasipat siya ng mga grupo ng bubuyog na pumasok doon sa tuyo ng sanga ng isang puno ng germelina. Hinayaan lang naman niya yon dahil normal lang naman yon doon sa gubat na makakita ng mga ganong pangyayari. Subalit bigla siyang napaisip na kung paano nakapasok yun sa sanga ng puno, wala naman siyang butas doong nakita. Dahil sa kanyang pagtataka, nilapitan niya ang sanga ng kahoy na pinasukan ng bubuyog. Paglapit niya doon, talagang walang butas yon. Imposible namang namamaligmata siya dahil kitang-kita niya yon na doon pumasok. Nang alug-alugin niya ang sanga ng kahoy, doon niya napagtanto na mayroon ngang bubuyog yung nakapasok doon sa kahoy na sanga. Kung kaya't pinutol niya ang magkabilaang dulo nito. Doon pa siya namangha nang makita niyang walang lagusan ang butas nito. Pero nakakapagtakang mayroong mga bubuyog sa loob. Magamat wala siyang kaide-ideya sa kanyang nakita, minabuti niyang yung dalhin para gawing palamuti sa kanyang kubo. Dating niya kinahaponan ng kanyang kubo,
Isinabit niya ang kahoy niyang nakita doon sa dingding ng kanyang kubo. Walang kaidi-idiya itong sinuli na mabisa pala ang bagay na yon pagdating sa sugal ng sabong. Makalipas pa ang ilang araw, halos wala namang nangyari sa kanyang kubo. Hanggang sa mayroon siyang makatagpo na isang matanda na may hila-hila na kalabaw doon sa ibabaw ng pinagtirikan ng kanyang kubo. Hindi sa bubong ha, baka magtataka kayo. Ang kubo kasing tinitirahan niya, nakatirik yon sa medyo matarik na bundok. Mandig nga, di ba? Nang makita niya ang matandang yon, tinawag naman niya yon kahit hindi niya ito kilala. "Manoy! Duman ka muna dito. May bahala akong tuba dito." Wika ni Nuli sa matanda. Ang matanda naman, ngumisi naman yung nakatingin sa kanya. Sa pamimilit ni Nuli, napilitan din ang matanda na itali na muna niya ang kanyang kalabaw doon sa puno ng nyog para lapitan itong si Nuli. Nang lumapit na ang matanda sa kanya, nagwika naman ito ng, "Ikaw ba ang apo ni Apolonio?" Sinagot naman niya ito ng, "Oho." "Papanong kilala mo ang lolo ko, Manong?" Sagot naman niya dito. Magkamukha kasi kayo ng lolo mong pumanaw na. At saka sa lupa kanya nakatira, di ba? At kilala ko rin yung ama mo. Sana pala nakatira ang mga magulang mo. Ba't mag-isa ka sa kubo na ito?" Wika ng matanda. Sa pag-uusap nilang dalawa, doon niya nalaman na matalik pala yung kaibigan ng kanyang lolo noong nabubuhay pa yon. Kaagad niyang kinuha ang isang galon na nakasabit sa dingding ng kanyang tubo na naglalaman ng tuba. Nang makita yon ng matanda, napawika naman yon sa kanya ng, "Kagaya ka talaga ng lolo mo. Lalo na kung kumilos at ugali. Dahil nagtutuba din yung dati nang siyang pinagsaluhan naming inumin hanggang sa malasing." Dahil sa mga sinabi ng matanda, napatawa naman itong si Nuli dahil sa mga binanggit nito. Habang sila'y nagiinuman, napatanong naman ang matanda sa kanya kung bakit siya doon napadpad. At siya lang ang mag-isa. Sinabi naman niya dito ang totoo doon sa matanda para naman kahit papano matulungan siya nito sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa ilang oras nilang pag-uusap, doon natalakay ng matanda tungkol sa kanyang lolo at mga pinagdaanan nila noong nabubuhay pa yon. Habang sila'y nag-uusap, bigla namang napatitig ang matanda doon sa isang kahoy niyang nakita doon sa dingding ng kanyang kubo. Yun yung nakita niyang may bubuyog. Nanlaki ang mga mata ng matanda habang nagwiwika ng, "Di ko akalaing buhay pa pala ang gamit na yan ng lolo mo. Pero teka, ang alam ko binasag na yan ng lolo mo dahil nagawa yung nasumpa ng isa naming kaibigan na sabungero. Pwede bang matingnan?" Wika ng matanda. Kaagad naman niyang kinuha ang kahoy na yon at sinabi niya ang lahat kung saan niya yon nakuha. Nang marinig yon ng matanda na siya ang nakakita noon, napawika ito ng, "To, nagsasabong ka ba? Napakaswerte mo dahil ikaw ang nakakita sa birtud ng bubuyog na ito. Malakas itong mandaya sa sabungan kapag alam mo ito kung paano gagamitin." Wika naman ng matanda sa kanya. Dahil sa mga sinasabi ng matanda, tila ba bigla siyang nagkaroon ng interes dahil sa isa din siyang sabungero. Itinanong niya sa matanda kung ano ang dapat niyang gawin para mapagana niya ang birtud na yon. "Pakinggan mo, iyo. Di ba may naririnig kang mga bubuyog sa loob?
Buksan natin yan. Nung mismo din na yon, pinutol ng matanda ang magkabilaang dulo ng kahoy at doon nila nakita ang butas nito na magkabilaang dulo. Nanlaki ang mga mata ni Nuli nang wala siyang makita doong mga bubuyog na lumabas. Merong ganitong gamit ang lolo mo dati. Kaya lang, nasumpa yon ng iba naming sabungero. Dahil sa tuwing malalasing ang lolo mo, lagi niya yung pinagyayabang at pinapakita. Kung kaya't ikaw ang mapalad na dinapuan ang gamit na yan, pag-ingatan mo yan. Tayong dalawa lang ang nakaalam dyan. Wika naman ng matanda. Sinabi rin ng matanda dito kung paano yun gagamitin sa sabungan sa oras na nandun na sila. Pagkakinahaponan, bago umalis ang matanda, meron yung inilahad sa kanya na subukan nila ang bisa ng gamit na yon. Pagdating ng araw ng linggo, tutungo sila sa sabungan sa bayan ng Bacolod. Pagsapit ng araw ng linggo, alas 8 pa lang ng umaga, nandun na sa kanyang kubo ang matandang tawagin na lang natin sa pangalang Duming. Di ba sanay na kayo kay Duming? Kumain na muna silang dalawa ng iniinit niyang tinugong. Sa mga hindi nakakaalam sa tinugong, ito yung bahaw na kanin na nilagyan ng tubig at kaunting asin. Sanay ang mga Bisaya dyan. Kaway-kaway sa mga Bisaya dyan, kung meron man. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, kasalukuyang bumaba na ang dalawa doon sa bundok para pupunta ng sabungan. Ang pinuntahang sabungan nila Nuli, yun ding lugar na yun kung saan nawala yung kalabaw niya. Nakawala daw yun sa pagkakatali nito. Meron naman palang nag-turnover sa barangay sa kalabaw na yon. Kaya lang, bundok lang sila Nuli. Hindi nila alam. Iwan ko lang kung nakuha yon ng mga magulang niya. So hanggang dito na muna, bukas na naman. Sa tingin ko, kagaya ito sa gamit ni Manong Carpio. Kung naalala nyo, yung kwento na yon kay Danilo. Pero alam ko na napakabangis talaga nitong gamit na ito. Para naman magiging masaya tayo, like nyo to ang video na ito. Kung pwede lang i-share nyo para naman dadami yung views natin dahil sa larangang ito, hindi lang ako ang gumagawa ng ganitong content. Marami akong kaagaw sa viewers pero okay lang. Basta mapasaya ko lang kayo. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat.